Magandang umaga o tanghali o hapon o gabi sa inyong lahat mga kaingal. Ngayon ay matutunghayan natin ang kung mapanood nyo ngayon ang karugtong ng aking vlog kahapon na pinamagatang 40 days ni Tatay Pepe. At ngayon na may makikita nyo ang kasi may darating na mga magpe-prayer service sa Tatay Pepeng 40 days na taga UCCP, United Church of Christ in the Philippines, ng mga taga Tagaytay City. Kaya pero bago ko patuloy ay doon sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, pakipag-subscribe na ako kayo at paki-like nyo na rin at pakipinto nyo na rin ang notification bell para ho tayo dumami. Kaya mga kahingal, ito ang karugtong tayo ng manood na. Ayan, 40 days ni Tatay Pepe. Kaya nandito lahat ang kanyang anak, apo. Itong kanyang handa, pansit, palabo, sapin, yan, manok. Ayan, meron pang palutang. Ayan, si Lele. Tumakbo na yung taga dressing yun. Malis hindi ko makahabol doon. Yan. Kaway-kaway kay Tatay Pepe. So yan. Hindi mapapanood ni Tatay Pepe. Oo. Pag wala kayo dito, sabi ni Tatay Pepe, ba't wala kayo ibang apo ko? Pupunta kayo dun mamaya pag kayo wala rito. Mamaya. Ha? Kita na ba? Kita na kaya? Pero na kayong ano? Ay, hello. Mga anak ni Wilson. Anak ni Wilson at anak ni Marjorie. Ayun, si Wilson. Si Wilson at saka si Allen. Ayan, mga apo ni Tatay Pepe. Meron pa isa. Tapos sa tuhod. Aking ano? Wala. Appearance ko, double. Nandito ko bilang double. Ano ba pinakamasarap? Natignan ko lahat ko yung masarap. Pati kain na. Maya. Mamaya na kayo mag-vlog. Mamaya ang dami ka. Ano ka lang yun? Tayo kayo masyadong baka yung ma-discover. Ha? Ate, gawin mo lang. Give me to please. Gawin mo. Just look like them. Gawin say hi to the vlog. Nakapag-hi na yan. Baka ma-discover. Kasi yung mga bata, kinunan ko. Ang wala, sabi ni Rene,
Pag wala sa vlog, pupunta ni Tatay Pepe. Grabe na. Si Koreng at si ano pa? Si Linda ba yan? Si Linda. Ito. Linda at si Koreng. Hello. Nasaan ang tropa? Maya-maya pa hindi kami nagaling sa simbahan. Ah, Kumusta na kayo, Ate? kain muna at ba? Ba't kayo naka-uniforme? Ah. Meron pa na ako ng kababaihan. Tatlo naman kami yung tagaytay. Ay, nasaan yung isa? Ay, dumiretso na sa silang silinda. Ah. Ito ni Tatay Pepe. Ako ni Rene. Lucy, kami maaga pa dito. Eh ano, hindi kasi pwedeng pumunta ng ganitong oras at walang sasakyan. Oo nga. Walang driver. May sasakay, wala nang driver. Si Linda. Ay, na kayo! Ako lang sa surpas pa. Hindi pa naka... Hinihintay ko si Ninang doon sa Medyo labas. titele ah. Hindi nakakabumalik si Ninang. Ay, kanina inaantok ka. Si Peli! Hindi ako nakikita. Si Peli? Hoy, naka-vlog ka. Naka-vlog. Naka... Huwag mo kami i-supply sa polis. Kayo lang? Kayo lang? Kuya Oscar. Ah, Ang bahay. Rodet, ano? Uy. Kami kumain na. ah. Sa bilin ko na ako kumain eh. Hindi may pagkain. May kinakakumpa ako. Hindi naman kanta ko hinihingal. Galing kami ng baylay. Ah. Share na lang pagpamasarap. Hindi, hindi natin pa. Vice na si Adel dati. Eh, wala din yung president. Kailan uli babalik ng state? Ha? Game pa muna. Bakit? Wala naman kami ginagawa doon. Hindi, yung si Ate Joy ay sa SMJ. Si Ate din sa UCC. Si Pastor. Taas si Ate Joy. Pastor. Kumusta? Balita. Iba yung Nag-get namin eh. Text lang mga nakakita. Ang namatay ni Sumang Baro. Bicol. Teacher? Nabindisita na natin yun. Di ba yun yung taga-malaban na? Bis na yun. Eh nga, yun ang sabi niya sa akin ko, patay na si Ate. Joy din pala, Joy. Bis na. Ay, sasabi ko lang pa. Wala ko bukas sa Sabado. Joy, di ba? Ay, kasi matiis. Kaya namatay na bis na. Ang bar ng buhay. Hindi ako lang may auto doon sa inyo doon. Padalas ako ng Hindi ka na nakakain. sa isbay. Ako nalilong ako. Hindi, messenger. Namin na ang wala ka sa amin. Hindi ako pero pag nasa bahay na ako. Ay, kaya asan na? Pagdiyan ng Tagaytay. Lokal na tatawag sa iyo, inabas. Ito nga rin pala kasama.
makarami kami dyan na sa mga at kailangan din sa lima. Mababa, ang dami tayong ayun na rin ako susunod na sabi ko nga nila Para po sa ating tawag sa pagsamba, halina at sama-sama natin sambahin ang Diyos na may pag-alaala sa Kanyang mabuting kaloob. Ihayag natin ang Kanyang katapatan na nagsisilbing kaaliwan sa ating kalungkutan at kabalisahan. Purihin natin ang dakila niyang pangalan. Purihin natin ang makapangyarihang Diyos na nagkakaloob sa atin ng biyaya at kapayapaan at nagkaloob sa atin ng magandang karanasan sa piling ng ating minamahal noong panahon siya ay nabubuhay. Sambahin natin at paglingkuran ng Diyos at iwan ng gabay at inspirasyon ng ating kapatid sa pananampalataya na naging tapat sa Panginoon hanggang kamatayan. Ating pong awitin ang walhatiin natin ang Diyos. Pero tayo po ay tatayo sa huling istansa at ito po ay susundan ng panalangin ng ating kapatid na Nanay Penny. Ating pong awitin. Walhatiin natin ang Diyos sa ring walang hanggan. Purihin natin siya na dulot ay kaligtasan. Ulitigin ang tawag sa sambahan. Diyos ay pinapupurihan. Walhatiin natin ang Diyos na lumang dakila na ating laging kandungan na humakaliha. Hindi mo ba kami ay nagpapasalamat sapagkat naririto kami upang bigyan ng pagkataon na kami ay makasama sa kanilang pagdadalamhati dahil sa pagpala ng kanilang umaasag ng ulo ay Diyos na ipanisang nasa aming kalagitnaan sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Inaasahan din namin ay Diyos na pangalaman po ang pastor na magpagbibigay ng mensahe sa hapon ito. At kami po ay Diyos sa bigyan Sa alam mo, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong inuutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit na magdamag na ito ay dumaraan. Mga tao'y pumapanaw na para mong inawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo, may taglay na bulaklak. Kung gumabi, nalalantad, bulaklak ay nalalagas. Sa tindi ng iyong galit, para kaming nauupos. Sa simbolo ng galit mo'y lubos kaming natatakot. Aming ang kasalanan sa harap mo'y nahahayag. Mga sala naming lihim ay kita mo sa liwanag. Kaya kamay mo'y nagwawakas itong hiram naming buhay. Parang bulong lamang ito na basta lang dumaraan. Buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa at hirap. Pumapanaw pagkatapos
dito sa sangbaliwanag. Pinagpala na tayo mga kapatid sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Sa tinalakaran, tubig ng langit ng bukas, natin naglalakad. Maaari na po maupo ang iba at bago po tayo makinig sa music. Of the lights along the shore, let the lower lights be burning, send a gleam across the way, some poor fainting, struggling seaman, you may rescue, you may save. Dark the night of sin has settled, loud the angry billows roar. Eager eyes are watching longing for the lights along the shore. Let the lower lights be burning, send a gleam across the way. Some poor fainting, struggling seaman, you may rescue, you may save. Buwan po ito ng pag-alaala sa ating kapatid sa pananampalataya kay Tatay Pepe o Jose. Yung alala ko kayo pangalan niya, Jose Pepe. Kasi nga po, si Jose Rizal daw noon. Pepe po ang kanya talagang alias. Yun pala. Ito pong aking binasa mga kapatid na ating narinig ay ito po ay isinulat ni Propetang Moses. Ito po ay isa po sa mga tanyag ng mga propeta sa Lumang Tipan. Ang awit po ito ay naglalaman ng aral at katuruan na patuloy na makabuluhan para sa ating mga buhay sa ngayon. Alam niyo po noong kanina po, napagtanto ko po mga kapatid, dito lang ang isip-isipan kasi minsan, Pastor, ay free ka ba sa ganitong oras? Sabi nila mga kamanggagawa kayo, pasensya na, meron kasi mga living, may memorial, may 1 year, may 40 days. Ngayon ko lang napagtanto, alam niyo ba kung mula po nang ako ay dumating dito sa Tagaytay, ilan na po ba ang namamatay? Isip lang, alam pa na. Alam niyo ba kung ilan na po? Totoo lang, may 14 na po pala. Kaya sabi ng iba kung namumuro ka na pastor sa Tagaytay, sabi po nila sa akin. At yun nga po talagang katotohanan. Ewan ko kung tama po ako, sa dilang po bibilang, susumain po natin. Kaya sabi ko sa aking sarili talagang harvest time talaga ang ating iglesia. Sabihin, kagaya po ng alam naman po ninyo na nabubuhay ang ating iglesia dahil na po sa mga edad po natin. Mga 60% ay senior citizen po talaga ang sumisimba sa ating iglesia. Kahit nga po sa mga gawain, kapag kayo po siguro ay wala akong kasama sa pagpunta. Siguro yung mga kinadiin lamang at mga manggagawahan dito. Pero kagaya ng alam po ninyo, ang mga kababaihan at mga kalalakihan lamang po aktibo. Kailan-ilan lamang po sa siya, mas lalo lang wala din naman sa mga kabataan. Kaya nga po, maganda na sariwain po natin kung nangyari sa ating iglesia. Kaya kung padamihan pala ng sabihin natin na-harvest na pumapanap ay halos po ay hindi nawawalan ng may pumapanaw po sa atin. At kasama po nga po dito si Tatay Pepe. Sino bang nag-aakala na
sa lahat ng aming pinupuntahan para bigyan po ng banal na hapunan, si Tatay Pepe talaga po malakas eh. Hindi po namin talaga naakala, totoo lang. Sa kung kukumpara ko yung mga pinupuntahan namin ng mga may sakit, si Kuya Pepe na malakas, ang panlang niya hindi nakamakarinig ganun, kaya kailangan mong lakasan. Pero hindi namin inaakala po talaga na siya po ay dahil sa sakit at agad ay namayapa. Yun nga po, ating ngayon pong inalaala ang kapatid na Pepe. Tatlong bagay po ang gusto ko pong ibahagi po sa hapon po ito ng buong sambahayan ng Marasaigan. Una po, ito pong tuhan pa ng bawat isa. So, ibig sabihin lamang po nito mga kapatid, na bagamat ang mundo po natin ngayon, ang mundo, kahit ang simbahan po natin kung ating papansinin, bakit kaya ganito ang ating simbahan ngayon? Malimit nating sinasabi noong panahon namin noon. Ayun. Tapos ang sabi naman ng mga kabataan, yung panahon nyo yun, iba yung panahon namin ngayon. So, ibig sabihin, nagbabago. Nagbabago po, pati ang pag-uugali ng mga sabihin po natin ng mga tao, pati po yung takbo ng mundo natin sa ngayon. Dati hindi naman lahat ay mayroong sasakyan. Pero yung sasakyan na yan, bagamat napabilis po tayo, sobra naman po ng traffic. So ito pong mga pagbabago ito, napapansin po natin na ang kalakasan at ang pag-ibig ng Diyos ay ang Diyos lamang ang siyang nagbibigay sa lahat po sa atin. Kaya itong babasahin po natin at maalala ko lamang po sa libro din po ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto chapter 12 verse 9 to 11 ay mababasa natin ng ganito. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Verse 10. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults and hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. So, ang ibig sabihin pala nito, ito ang malimit na papakinggan natin. Kung kailan tayo mahina, siya naman tayo ay lumalakas. At ayun nga po, yung kalakasan pala na yun ay hindi nating sarili lamang. Lumalakas lamang tayo dahil nga po sa gabay, dahil nga po sa pagpapala na ating natatanggap sa ating Panginoon. Kaya tama ang kasulatan ito ni Apostol Pablo, for when I am weak, then I am strong. Sa taon na binibigay sa atin ng Panginoon. Ito pong, sa ganito pong bahagi ng Salmo, ay nahanap natin ito pong pangunawa ng kahalagahan ng buhay. Ang ating pagkukulang, ang ating mga pagkukulang at mga kasalanan ay hindi rin po maitatago sa Diyos. Sa halip, tinuturuan tayo ni Moses na maging maingat sa pagtutok sa mga bagay na may tunay na halaga. At ano po ito? Dapat daw tutukan natin ang mga bagay na mahalaga at yun ang pag-ibig, ang pagsunod sa ating Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, ang pangangailangan natin sa Diyos. Sa huling bahagi po ng Salmo, inilalapit tayo ni Moses sa Diyos. Ipinapakita niya na sa kabila ng ating kahinaan at kahabaan ng buhay, ang Diyos ay nagbibigay ng kahulugan. Ang pangangailangan natin sa Diyos ay hindi magbabago at ang kanyang pag-ibig at habag ay dumadaloy sa ating mga buhay. Sa ating pangangailangan sa Diyos, maganda po sigurong sariwain natin muli ang mga salita ni Salmista David, yung ating isa sa mga paborito, Psalms 23, na nagsasabi na ganito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya sa luntian
lunti ang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinanunumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Pinahanda mo ako sa salo-salo, nakikita na nitong mga kalaban ko na aking ulo'y langsan. Tol, kawawa tayo. Alam niyo po kasi ang mga tupa hindi nila kayang isuportahan o ipaglaban. Sa lahat daw po ng mga hayop, ang pastol po o yung ang mga tupa po ang isa sa mga hayop na hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Kaya nga po napakahalaga na merong isang pastol na nagproproteksyon at gumagabay sa mga tupang ito. Ganun din po tayo kapag nilalayo po natin ang ating sarili sa Panginoon. Papaano tayo? Papaano ang paggabay? Ibig sabihin, siguro mapapariwara ang ating buhay. Kung kaya mga kapatid, kung babalikan naman natin ito pong Psalms of 90, ito po ay isang palaala na sa kabila na maikli ang buhay ng tao, ang Diyos ay nag-aalok ng kalakasan, ang Diyos din ang nag-aalok ng kahulugan ng ating buhay, at ang Diyos din ang nag-aalok ng ating pag-asa. Sa ating pag-aaral na ito, tayo po ay naanyayahan na magkaroon ng malalim na pagnilayan ang kahalagahan ng ating pananampalataya. Magtiwala tayo sa Diyos sa ating pag-alaala kay Tatay Pepe Marsigan. Naway ating tandaan ang katotohanan na ang Diyos ay laging nariyan sa ating tabi, handang magbigay ng tulong at kapanatagan sa bawat yugto ng ating buhay. At sa kahulian, mga kapatid, hayaan niyong muli na aking basahin ang buong talata o ibang mga talata ng ating ng awit 90 upang sa ganon manatili sa ating isipan at sa ating puso ng una na ang kalakasan natin ay galing sa ating Panginoon. Pangalawa, na ang buhay ng tao ay maikli lamang. At ang pangatlo po, ang pangangailangan natin sa ating Panginoon. Kung babasahin ko muli, mga kapatid, ang mga talata sa awit 90 ay maganda na sariwain natin at dito po ako magtatapos. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan. Buhat pa nang simulang lumitaw ang aming angkan. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang. Hindi mo pa nilikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong inuutos. Ang sanlibong sa araw po na ito ng ating pag-aalala sa Kanya. Amen. Para po sa ating pangwakas na awit, ulitin natin ang itinaas ako ng pag-ibig. At sa huling istansa po tayo ay tatayo at susundan ng panalangin at ang basbas. Sa aking kinalalagyan, dagat ng kasamaan, halos di na makuha, umausap ang pang. Ngunit ang Panginoon sa aking pagkakoy, ay siya ang nagkaon at tumampon. Itinaas ng pag-ibig, nang wala na sumagi, inangkilig. Itinaas ng pag-ibig, nang wala na sumagi, inangkilig. Puso ko'y ihahandog sa
kanyang alindog. Buhay ipasasako hanggang sa malagot. Sa pag-ibig ay tunay, kaluluwa ko'y alay. Sa paglilingkod na ang kailanman, itinaas ng pag-ibig, nang wala ng sumagi, pinagpilit, itinaas ng pag-ibig, nang wala ng sumagi, pinagpilit. Sa kaluluwang pamalit, kay Jesus humandi, upang tayo'y masagip sa lumabangis. Siya ang Panginoon, dapat na masunod. Ito ang kanyang layon, sundin ngayon. Itinaas ng pag-ibig, nang wala ng sumagi, pinangkilig. Itinaas ng pag-ibig, nang wala ng sumagi, pinangkilig. Salamat muli, aming Panginoon. Binigyan mo kami ng pagkakataon na magsama-sama at alalahanin, O Diyos, ang isa sa aming kapatid sa pananampalataya, isang ama, isang kapatid, lolo sa iba, kaibigan para sa marami. Amin nga pong ginugunita, O Diyos, muli si Tatay Pepe sa ika-40 days ng kanyang paglisan sa mundong ito. Batid namin, O Diyos, na naging mabuti siyang ama. Naglingkod siya ng tapat sa inyo. Naglingkod din siya, Panginoon, sa kanyang kapwa, lalong higit sa kanyang mga anak, mga apo at mga kapatid. Salamat, O Diyos, na bagamat siya ay nauna, alam namin, O Diyos, na ang mga taon na ibinigay mo sa kanya ay mga taon na kung saan andoon yung pagmamahalan, andoon, O Diyos, yung patunay na paglilingkod sa pagsamba at paglilingkod, Panginoon, sa kanyang kapwa. Wala kaming gustong mahiling pa, O Diyos, sa buhay niya. Masaya kami, Panginoon, sapagkat minsan pa pinahiram mo ang buhay na ito para sa kanya upang maiugnay naman ang buhay na ito para sa iba. Panginoon, salamat din sa palaala sa amin ng libro ng awit 90. Ng buhay ay parang bulaklak lamang. Ngayon ay tumutubo, nagkakabulaklak, subalit pagdating ng panahon, ito po ay nalalagas. Pinapakita mo, O Diyos, yung kaiklihan ng aming sarili. At habang kami ay may hininga, may kalakasan, huwag sa... Siya, maraming salamat to mga kahingal sa panonood nyo at pagsama sa akin hanggang dito sa dulo. At antabayanan niyo uli yung aking mga susunod na vlog. Kaya muli ako nagpapasalamat ng marami sa inyo. Bye-bye!